Mahigit 3,000 na ang naitalang aksidente sa daan na sangkot ang mga bus. Kaya naman para ipaalam sa publiko kung sino-sino kumpanya ng bus ang nasa likod ng mga ito, naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng listahan. Nakatala rito ang mga bus company na nakaaksidente kung saan may pinakamaraming buhay ang nasawi. May listahan din ng may pinakamalaking naidulot na pinsala sa ari-arian. Kinundina naman ng ilang operator na nasa listahan ang talaan ng LTFRB. Kulang daw ang report at hindi raw patas ang sistema ng pagpili ng mga bus na pasok dito. Ang listahan ng mga bus na madalas masangkot sa mga disgrasya sa daan, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, nasa ating studio ngayon si LTFRB Board Member Julius Garcia. Good morning po, Ginoong Garcia. At ito, ikaw na yung anong listahan. Tama ba kasi nagre-reklamo yung mga operator, parang unfair daw na nailabas yung mga pangalan nila? Ano ho ba talagang purpose itong listahang ito, Ginoong Garcia? Yung pinakamaraming namatay, pinakamaraming pinsala sa ari-arian, pinakamaraming nasugatan. Arnold, in fact, nung Friday, nag-usap kami nung board. Okay. Bagamat informally, tungkol nga dito sa lumalabas na listahan at walang ni isa sa amin, yung tatlo, ang nakakaalam kung sino naglabas? Kung may naglabas man ng listing na gano'n. So hindi official po ito? Hindi pa official declaration. In fact, may iba kaming listing na kasalukuyan palang prepare. Kailan po ito lalabas? Ayan, ang hindi ko pa alam. Kasi ang MID ang nag-ano na niyan. Oo. Pero ito, lumabas pero halos magkatugma ba sa listing niyo itong unofficial na lumabas na list na ito na nasa publiko? Kasi lagay source LTFRB. Itong nakalagay na source LTFRB, maaaring ang nangyari dito humingi ng data, binigyan ng raw data, tapos yung nakakuha, siya na ang nag-tabulate. Siya na mismo. Pero talaga hong iluhubang mga bus na narito sa mga pangalan, no? Sa listahan ba ng LTFRB, talagang maituturing silang nakapaminsala po. Ayan kasi lumilitaw na yung mga pangalan nila. So, yun na nga. Unfair nga ho, no? Oo. What can be said is they were involved in accidents as far as our records are concerned. But as to kung sila ang may kasalanan dun sa mga aksidente na yun, still, yun ang hindi naka-reflect dun sa listing na yan. So, pwede hong kasuhan ang LTFRB sa listing na ito? Hindi. Wala kay official pa kasing So, mangyayari ito, maglalaban na lang kayo sa media. Ganun ang nangyayari. Diba? Kasi magpapapress ko nung sina Claire de la Puente at yun nga, paninindigan nilang unfair daw itong pagkakalabas sa mga listahan o nung pangalan ng mga... Anyway, as far as the status of the listing is concerned, it is not officially released by LTFRB. May mga Twitter, po kami, no? Mula kay Wilson30. Anong plano daw ng LTFRB na ipataw sa mga bus companies na ito kung napatunayan ngang hindi sila ligtas para sa mga commuters? Well, even without the Twitter, kapag ka napatunayan talagang isang bus company, repeated offender, babawian niyo yung prangkisa, di ba? Kakancelin yung prangkisa. Actually, ngayon may mga 1-month suspension kayo pinapatupad. Hindi, preventive lang yun. Pag involved sa aksidente, di ba? Okay. Another po, galing kay Benjo Belayo sa Facebook naman ng talakayan, no? May paninindigan ba talaga ang namumuno ng LTFRB na tanggalan sila ng prangkisa kahit i-bribe sila ng malaking halaga? Ayan, galing na po kay Benjo. Yung tanong na yan, siguro, wag nang buong board, maraming member ang board, Tatlo ang members. Tatlo kayo, May bribery ho ba sa... Para mawala lang sa listahan ng deadliest bus? Walang... Okay, ngayon lumabas na ho ito, unofficial official man ang inaabangan natin sa inyo, Ginoong Garcia. Ano hong polisiya, may babaguhin ho ba ang LTFRB ng mga policy para mas mahigpit yung mga bumabiyahing bus ngayon sa kalye? Pag-uusapan namin ng board yan. And then I think it's about time. Ibig sabihin, maski kayo sa board, nagulat kayo sa lumabas na listahang ito? Oo, kasi wala nga hindi kami ang nagpa-release niyan. Nagpa-release niyan. It's actually, ang pagka-imbestiga ko,
raw data yan. Oo. Tapos yun na lang nakakuha ng raw data, siya nang nag-compile at nag-tabulate. Okay. Sa kabila na nanguhuli ho MMDA ng 60 km per hour sa mga kalye, no? Meron pa rin daw ho mga lumalabag dito. Saan ba pwedeng magsumbong sa inyo yung mga pasahero na sa tingin lang kaskasero itong bus driver? Siguro hindi sa aming, pwedeng Pwede doon sa sa aming inyo. complaints desk. Hindi ko nga lang alam yung number. 426-2515 yata. Okay. Tapos, pwede rin sa LTO, no? Pwede rin sa... Pwede rin sa LTO, MMDA. TMG, MMDA, oh. Sinubukan po namin hinga ng pahayag yung ating mga operator ng bus at sabi ni Claire sa akin may press ko na ho sila, yun ang pahin ng abogado. Sa press conference sila sasagutin itong, naku, ewan ko, dapat sagutin to, unofficial pala to. Huwag na ipakita. Ay, nakalagay source LTFRB. Dinideny na ho ng LTFRB board na sa kanila galing itong listang ito. Kaya abangan natin yung mga susunod na araw para po ikang mas malinawan kung... Pero panahon na rin, marami na sa atin sa publikong sama-sama sa mga bastos na bus Of course. Di ho ba? Kami rin po. Okay, maraming salamat po LTFRB Board Member Julius Garcia. Mga igay niya po ating talakaya, magbabalik po unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Mga kapuso, alam nyo ba na ang pagkakaroon ng kuto ay pangalawa sa kadalasang problema ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan? Kaya ngayong umaga yan ang pag-uusapan natin, ang kuto at paano ba ito nakakahawa? Para sagutin niya, mga kasama natin si Ms. Helen Nebril, isang technical consultant. Ang kuto ay isang insekto. Ang sabi nila, ito ay lumilipad at tumatalon. Hindi yung totoo. Ito ay gumagapang. Ang kuto ay nabubuhay lamang sa pagsipsip ng dugo ng tao. At ito ay pwede lang mabuhay ng 24 oras na wala sa anit ng tao. Tapos nahahawa tayo sa pamamagitan ng direct head-to-head contact at paggamit ng infected na suklay, mga pang-ipit ng buhok, sombrero, unan. Dati, meron tayong mga traditional home remedies. Ginagamitan natin ng mayonnaise, ng petroleum jelly, suka, gaas. Tayo nang hihinguto, nagsusuyod. Pero yung mga bagay na yon mabusisi at hindi siya mabisa. Meron din tayo ng conventional treatment na merong chemical-based pesticides at insecticide na ito ay lason at hindi pwedeng gamitin araw-araw. At meron din tayo ng herbal breakthrough, ang Oilganics Head Lice Treatment Shampoo at Leave-On Conditioner. Ito ay may Quassia Amara Vinegar, isang mabisang head lice repellent, at ang Mediterranean Vinegar naman, mabisang pangdusaw ng pangkapit ng lisa na siyang nagbe-break ng life cycle ng kuto. Ayun naman pala, good news yan. Thank you so much, Ms. Helen. Ayan, kaya wakasan na ang problema sa kuto at lisa. Oilganics Head Lice Treatment Shampoo and Leave-On Conditioner. 100% herbal, 100% effective at safe gamitin ng buong pamilya araw-araw. No access talaga ang anay with Total Termite Solution. Ang pinagsamang lakas ng Solignum at Soil Guard. Mag-Solignum para sa kahoy at gamitin ang Soil Guard sa lupa. Totoong proteksyon with Total Termite Solution. Available in leading hardware and do-it-yourself stores.